Samantala, katawa-tawa, ganyan inilarawan ng Malacanang ang pahayag ng depensa na hindi naman umano direktang tinukoy si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa naging pagbabanta ni Vice President Sara Duterte. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Ano pa ba ang dapat patunayan? Yan ang tanong ng palasyo sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte na wala umanong naipakitang ebidensya ang prosekusyon sa umano'y pagbabanta niya sa buhay ng Pangulo at dalawang iba pa. Sabi ni Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, kitang-kita ang umano'y pagbabanta ng bise sa kanyang online press conference noong November 2024. Paano masasabing walang basihan kung mismong ang bise ang nagsabing may nakausap na siyang assassin para patayin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker? Ang mga pag-amin na ganito, ayon sa rules of court, kapag may pag-amin at ginajustify lamang nila dahil mismo ang abogado niya ang nag-justify kung bakit niya nasabi ang ganong klaseng mga salita, unconventional, hindi normal na pagkilos at pananalita o pag-react, ang burden of evidence ay nagsishift sa tao na umamin na siya ay magpapapatay. Ang prosecution sa totoo lamang ay hindi na dapat magbigay pa ng additional evidence dahil ang pag-amin na ito ay nanggaling mismo sa Vice Presidente. Dapat sila magpatunay ng justifiable reasons nila kung bakit nila ito, or rather, bakit niya ito ginawa at sinabi. Hindi rin anya maikakailang threat o pagbabanta ang tinuran ng bise. Hindi rin daw ito simpleng grave threat lamang lalo't isang presidente ang pinatutungkulan kaya maituturing na banta ito sa national security. Sinagot din ng Malacanang ang ginigiit ng defense team na hindi naman direktang tinukoy ang Pangulo na siyang target ng banta ng Vice Presidente. Isang katawa-tawa ang ganyang mga pahayag. Unang-una, hindi ito lihim. Lahat ng tao halos nakapanood. Hindi na sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Ang grave threats, alam ng bawat Pilipino, ay nakukonsummate kapag yung taong binantaan ay nalaman ito. Ito ay live stream. Lahat tayo nakapanood dito. Hindi ba ito mapapanood mismo ng taong kanyang pinagbantaan? Again, hindi ito simpleng grave threats. Sa grave threats, kahit hindi kaharap yung taong pinagbantaan, basta nalaman niya, consummated ang crime. Uulitin natin, hindi ito simpleng grave threats. Ito ay mayroong kaugnayan sa national security ng ating bansa. Magkaiba rin ayon sa Malacanang ang kaso ng bise sa isang public school teacher na hinuli matapos mag-post sa Facebook na magbibigay umano ito ng 50 million pesos na pabuya para patayin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Giit ng palasyo sa kaso ng Vice Presidente, inamin umano nitong may nakausap at nagkaroon ng kasunduan na anyay malinaw na kaibahan sa kaso ng guro na nag-post pa lamang sa social media na magbibigay ng pabuya para patayin ang dating Pangulo. Kung yung isa ay pinakulong, wala pang kausap, wala pang nagsasang-ayon sa pagbalak na patayin ng dating Pangulong Duterte, pero ang Vice Presidente natin, may nakausap, may sumang-ayon, nagkaroon ng kumpletong agreement, at ngayon ay ipagtatanggol ng ibang mga senador. Dapat ang katotohanan ang lumabas dito, ang katotohanan para sa taong bayan. Huwag natin palabuin ang kwento para lang magligtas ng sinuman. Katotohanan ang nais ng mga kababayan natin dito. Kenneth Pasyente para sa bayan.